Okay, hallelujah. Glory to God. Amen. Nakakatuwa po yung ating awitin. Sabi nga doon, I live for all my days, sabi, to put a smile on your face. Gaano po kaya kadalas na napapangiti natin si Lord? Wow. Okay na okay tong anak ko. Diba? Kahit umuulan, umaraw, nandyan. Diba? Gaano kaya kadalas po natin na napapangiti ang ating Panginoon? So, last week, may nakakaalala po ba ng message ng Lord last week? Kung di po ako nagkakamali, yung message through Pastor Red is, walk with me. Diba? Na tinawag ng Panginoon yung kanya pong mga alagad. And that time, ang setting po nila is nasaan po? Nasa sinagoga ba sila? Nasaan po sila? Nasa may tawag to? Sea of Galilee. Nandun sa pampang kay ng dagat. So, sabi ko, Lord, ano po ba? Ano po ba yung mensahe mo para sa aming lahat for today? So, ibinigay po sa akin ng Lord ito pong Marcos 4, 1 to 20. So sabi, walk by me, ibig sabihin, lumakad ng kasama ni Kristo. Paano tayo lalakad ng kasama ni Kristo? Ipamuhay natin yung salita ng Diyos. Na makikita po natin sa Marcos 4, 1 to 20. Pwede po ba na tumayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon? Basahin po natin yung, kasi napakahaba po niyan eh. 21 to 25. Okay? Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di nalalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. Listen carefully. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. So let us pray po. Hallelujah. Praise you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa isa na namang umaga na pinagkatipon-tipon mo kami na yung mga anak. Na pagsasaluhan po namin yung salita mo. Salamat, Panginoon. Sapagkat binigyan mo kami nitong iyong salita para maging guide namin, magpaalala sa amin. Salamat, Lord. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na patuloy po ng banal na Espiritu mo, ang presensya mo ang sumaaming kalagitnaan. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Kausapin mo kami, Panginoon, personally. Deal with us, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, na gamitin mo po yung aking bibig upang maipahayag po yung nais mo pong reminder, paalala sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon sa salita niya. So, habang pinag-aaralan ko po ito, siguro marami sa atin sasabihin, alam ko na yan eh. Ilang beses ko na narinig yan. Very common naman yung pag-aaralan natin. Pero ako naniniwala po na ang Diyos, kasi ang tao masyado pong makakalimutin, di ba po? Yung mga kakilala natin before, yung mga nagawa ng ibang tao sa atin before, minsan nakakalimutan na natin kahit gaano man ito kaganda. Then minsan kung ano yung maliit na nagawa sa atin, yun yung naaalala natin. Kaya minsan siguro inaalaw ni Lord na i-remind tayo, paalalahanan tayo. So sa umaga pong ito, allow me na
gamitin po yung salita na ginagamit ng unang pastor po dito, ni Pastor Andrew. Sabi niya, kapag tinamaan ka, aaray ka na lang, umaray ka na lang. Okay? Kasi it's not meant na talagang dedicated to ito para kay Brother Nelson, ito para to kay ganito. Hindi, di ba? Let us took it as reminder sa ating lahat to ng ating Panginoon. Okay. So, sino po yung writer ng Mark? Siyempre, si John Mark, si Juan Marcos, di ba po? Isa ba siya sa 12 apostol? Hindi. Hindi siya isa. Pero, sa 1 Peter 5:13, tinawag po siya ni Pedro na anak. So, maaaring siya po ay, siya yung spiritual father ni Mark, si Pedro, si Apostle Peter. Okay. So, para saan po sinulat itong Mark? So, according po sa mga historians and commentaries na nabasa ko, ito po ay sinulat for the Gentile. Most specific sa mga Romano. Bakit? Kasi po nakita po nila na marami pong salita na ginamit dito na Latin. So, ang audience po nito is yung mga Romans talaga. And since Romans, Gentile, tayo rin po Gentile, di ba? Para sa atin po itong salita na to. Okay. Noon po sa pagpasok po ng Mark chapter 4, makikita po natin to katulad po nung tinuro ni Pastor Red last Sunday. Sabi po, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. So nandun po uli siya. Halos the same siguro po na senaryo ng message last Sunday. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao. Kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo ang karamihan, nasa dalampasigan, nasa gilid ng tubig. Bakit? Bakit hindi kaya sa sinagoga? Kasi most probably sa sinagoga siguro, mga magaganda yung damit ng tao, mga nag-aral, yung mga halos nandun. So minsan pumapasok si Jesus sa sinagoga. At this point, nandun po siya sa may lawa po ng Galilea. Of which, andito po yung mga tao na mga ordinaryo, katulad natin. Maaaring andito nga yung mga kakahuli lang, mga pagod na pagod, pawisan, ganyan. Hindi masyado mga nakaayos. Pero, kinausap sila ng Panginoon. So, makikita po natin dito, yung talinhaga. Ang tawag po dito is talinhaga ng maghahasik. Makikita po natin to sa Mark 4:3-20. So, pag sinabing talinhaga, ano ba yung talinhaga? Literal ba to na pakikinggan? Pag sinabi pong talinhaga, parang puzzle. 'Di ba? Hindi ito mismong direkta na pinagagawa sa'yo na parang bubuuin mo to. Talagang pagtutuunan mo ito ng isip, pag-iisipan mo talaga kung anong ibig sabihin na to kung interesado ka. Pero kung pumunta doon yung isang tao at itutok niya ito as literally, siguro merong isang tao na farmer na nagpunta doon, siguro isipin niya, dapat pala magandang binhi yung aking itatanim para lumago. O kapag naman teacher, siguro kung teacher yung nandoon habang tinuturo ng Panginoon, siguro sabihin niya, dapat pala ituro ko yung wastong pagtatanim. Hindi pala kahit saan lang itatanim. Or else, kung halimbawang nandoon si Jessica Soho or kung sino man na mahusay na reporter, pwede pong magkaroon siya ng headline na, mga ibon na nalanta ng mga binhi. Diba? So, pero kung ganun po yung naging pumasok sa isipan ng tao na yun, na-miss po niya yung tunay na kahulugan ng mensahe ng Panginoon. Bakit ba sinabi ng Panginoon tong talinhaga tungkol sa maghahasik or the parable of the sower? Makikita po natin dito, meron pong tatlong character, para sabihin natin character.
dito sa talinhaga na to, ano po yung makikita natin? Siyempre, andyan yung manghahasik, 'di ba? Yung parang farmer. Ano pa po? Makikita natin dyan yung binhi. 'Di ba? Yun yung itatanim. Ano pa po? Makikita rin po natin dyan yung, ano pa? Lupa na pagtataniman. Okay? So, yan po. Daanan lang po natin, pabalik tayo. Binasa po natin kanina yung 21 to 25, 'di ba? Ngayon, balik po tayo sa verse 4. Sige po, kung meron po tayong Biblia, magbasa po tayo. Sa verse 4, makikita po natin dito ang binhing nalaglag sa daan. Sabi po dito, sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Okay. Nung pong sinabi niya tong hanggang verse 9, sinabi pa po niya to as puro talinhaga. Pero pagdating po nung 18 hanggang 20, in-explain po ng Panginoon kung bakit ba nasabi niya yung talinhaga na to. So sabi po dito sa verse 15, at ang binhi namang nalaglag sa daan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Okay. Balikan po natin yung verse 14. Ano ba tong binhi na to? Sabi sa verse 14, ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Okay, wag po tayo malito. Yun pong binhi na tinutukoy dito sa talinhaga nito ay salita ng Diyos. So sino kaya yung naghahasik? It's either preacher, pastor, teacher, evangelist, kahit tayo, di ba? Dapat nag-share tayo ng salita ng Panginoon. Di ba? Sabi dito, pero merong binhi na nalaglag sa daan. Ito raw po yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. O, nakikinig naman pala. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inalis ang salitang inihasik sa kanila. Pwede ba yun? Nakikinig naman pala eh. Pero, teka po as we go along, siyasatin po natin, nasaan ba tayong criteria dito? Ano ba dito yung status natin? Okay, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Meron po dito tayong picture. Meron po ditong the listening ear. Nakikinig naman ako eh. Every Sunday, nakikinig ako ng sermon. Or, nagbabasa naman ako eh. Pero, minsan nangyari po sa amin to eh. Ang ganda nung message, no? Ano na nga yung message? Nakalimutan ko. Oo, pero maganda eh. Maganda yung message. Pero, ano na? Ganon din po ba kayo? Minsan kasi nangyayari sa amin, nagtatanungan na lang kami, ano nga ba yung message na yun eh? Ang ganda eh. Minsan ang naalala pa, yung kwento. Yung tungkol sa unggoy, yung tungkol sa whatever. Diba? So, meron din naman na sasabihin nila, naintindihan ko yan, kaya kong i-depend yan. Kaya kong ang makipagdebate tungkol dyan sa salita na yan eh. Yan po yung merong mga head knowledge. Marami pong tao na merong head knowledge. Diba? Talagang makikipagdebate sila. Nakikita natin sa TV yan, sa kahit saan, sa internet, makikita po natin. Napakahusay po nilang magdepensa. Pero, asa na po yung puso? Kailangan po yung salita ng Diyos minimeditate natin. Hindi lang po nandito sa isipan natin. Hindi lang nandito sa tenga, papasok sa kaliwa. Kailangan po minimeditate natin. Bakit? Kasi yun pong ibon, dagli-dagli, tutukain yan. Ang sabi doon sa verse natin kanina, si Satanas, ano yung sabi doon sa verse? Pabalik po. Sa verse 15, dumarating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. So, kailangan po every time na makikinig tayo or magbabasa tayo ng salita ng Diyos, huwag lang nating ilagay dito. Isa puso po natin. Ano ba yung mensahe ng Diyos? Bakit ko ba narinig to? Bakit ko ba nabasa to? Ano ba yung pinagagawa ng Diyos sa akin?
Huwag nating hayaan na tukain ng ibon or dagitin ni Satanas. Yan po ang gustong-gusto ng kaaway. Ma-miss natin. Itong tao na to, punta ng punta sa church eh. Lahat na nga ginagawa ko para wag siyang magpunta sa church, punta pa rin ang punta. Di bale, pagdating sa church, pabibigyan ko to ng paaantukin ko to. Para hindi siya makapag-concentrate. Para hindi niya maintindihan yung message ng Lord. Ayan na po, may mga naghihikab na. Joke lang po. Okay. So, kasi ayaw ng Diyos na itong binhi na to na nailagay sa ating, na malagay sa puso natin, ayaw ni Satanas, rather, na tumubo itong binhi na to na nalagay sa puso natin. Sige, makinig ka lang dyan. Pero wag mo i-meditate. Ganyan. So pag po ganun tayo, para pong yung salita ng Diyos na ating napakinggan ay dinagit na ng ibon. Okay, wag po nating hayaan na ganun po yung mangyari sa atin. Next, ano pa po? Sa verses 5. Sabi po sa verse 5, may binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Minsan makikita po natin sa kalsada, di ba? May mga maliliit lang na portion ng lupa. Tapos may tumutubo na. Yun po marahil yun, maliit lang. But may tumubo nga, nag-sprout nga yung binhi. Pero sabi dito, ang katulad ng binhing nalaglag sa batuhan ay ang taong nakikinig ng salita ng Diyos. Agad na tinanggap ito at nang may galak. Tinanggap niya yung salita ng Diyos. Wow, maganda to Pero dahil po mababaw lang, hindi siya nag-ugat ng malalim. Kaya sabi dito, subalit hindi ito tumimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Tayo po ba ay nandito sa church dahil nasama lang tayo ng magulang natin, ng kapatid natin, ng kaibigan natin? Or nung pong time namin, nung kabataan namin, meron pong sinasabi na kaya nagpupunta sa church hindi dahil sa fellowship, kundi dahil sa fellow chicks or fellow cats. Kasi may crush pala siya doon sa church kaya punta ng punta. Ibig sabihin, mababaw yung reason why we are here. Why tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Mababaw. Kaya sabi dito, kapag dumating yung kapighatian or pag-uusig, agad-agad sumusuko. Sana po walang ganun dito sa atin sa umagang ito. Okay? Nawa ay maging malalim po yung ating ugat. Okay, next, ano pa po yung pangatlong klase ng binhi? Okay? Makikita po natin ito sa verses 7, then 18 to 19. 7. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. So ito naman, parang pagtitingnan mo nga, napaka-fertile nitong lupa Kasi tinanggap niya yung word. Narinig niya, wow, ang ganda nitong salita ng Diyos. Kaya lang, marami siyang tinatanggap. Lahat ng mga ini-offer sa kanya ng mundo, gusto ko yun. Gusto ko to. Gusto kong magkaroon nito. Gusto kong yumaman. Gusto kong ganito. Okay, hindi po masama na tayo ay mangarap okay lang po yan. Ang sinasabi natin, kapag ito na-overpower niya na yung salita ng Diyos, mas dun ka na nag-focus, hindi mo binigyan ng importansya ang salita ng Diyos. Teka, matakot po tayo kasi sabi dito, ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig din sila. Subalit, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito,
Ako, kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Kailangan ko magtrabaho para yung pangarap ko na malaking bahay na at maraming kotse at maraming negosyo, para yung pangarap ko na sumikat mangyari sa akin. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, nakalimutan na yung pananampalataya niya sa Panginoon, na ipoprovide ng Lord yan. Kailangan natin na yan. O kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay. Ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi na ito makapamunga. Nung una, okay siya sa salita ng Diyos. Then, wala na. Mas na-focus na siya sa ibang bagay. Nakalimutan niya na yung mga salita ng Panginoon. Okay? Next. Yun pong binhi na laglag sa matabang lupa. Verses 8 and then 20. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, nag-uhay na mainam, may uhay na tig-30, tig-60 na po, tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Listen, makinig. Makinig ng mabuti. Ini-stress out po ito. Huwag mo lang basta daanan, huwag mo lang basta pakinggan ng saglit. Pag nilay-nilayin mo, meditate on it. Okay. Ang katulad naman daw po nitong binhi na to, ay nalaglag sa matabang lupa. Wait lang po. Paano ba natin masasabi na yung isang mensahe, halimbawa, ay mataba or yung binhi? Kailangan po pala maging bilang halimbawa, katulad po natin lahat, di ba? Nagsishare tayo ng salita ng Diyos. Paano dapat po maayos yung handling natin ng binhi? Bakit? At kailangan po, yung binhi mismo na ating itatanim, maayos. Sabihin natin, teka, salita ng Diyos yan ah. Maayos yan, syempre, salita ng Diyos yan. Pero wait lang po, hindi po lahat ng naririnig natin na nagsasalita ay purong salita ng Diyos. Naalala ko po before, meron akong favorite na pastor pakinggan. Tuwan-tuwa talaga ako pag nagme-message ako. Hindi talaga ako inaantok. Pero looking back, sabi ko, ano nga ba naalala kong message niya? Parang wala akong maalala. Dahil basta tuwan-tuwa talaga ako. So, eto po yung time na marami na pong mga false prophet, false teachers na lumalabas. So, kailangan po maging discernful po tayo. Magbasa talaga tayo ng salita ng Panginoon. Hindi naman po masama na magkaroon po ng ito raw po yung check para po natin malaman kung talagang naka-pattern sa salita ng Diyos yung mensahe. Kung meron daw pong mga kwento or testimony, whatever, okay lang naman po as long as nasa 5 to 10% lang ng entire preaching. Pero pag mas marami pa raw po yung kwento niya sa sarili niya or mga kwento niya, mga illustration niya, teka, baka naman ebanghelyo na niya yung kinukwento niya. 'Di ba? So maging maingat po tayo. Okay, so this time, ito naman yung katulad ng binhi na nalaglag sa matabang lupa. Siguro yung sinasabi nyo, ako yan. Kasama ako dito. Ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos. Check. Okay? Kabilang ako dito. Hindi nga lang ako nakikinig, nagme-meditate ako. Sige, talagang tagal ko. Meron nga nagsasabi, natapos ko nga yung Bible from cover to cover, 3 buwan lang or 1 taon lang. Wait, natakot po ako doon. Kasi, dati ginawa ko po yung minamadali ko. May natutuhan ako, pero hindi talaga by heart. Whereas, tinuro sa akin ng Lord, minsan dumarating ako sa point na yung isang chapter, minsan 1 linggo ko po siyang inuulit-ulit ko talaga siya, ninanam-nam-nam ko siya, to the point na parang, andun na ako.
parang actual na audience na ako, naintindihan ko kung ano yung nangyayari. Naobserbahan ko yung ano yung nangyayari, yung nagaganap sa mga tao. Yun po yung gusto ng Diyos. I-meditate natin yung salita niya. Wag lang natin pakinggan, wag lang natin basahin. Pag nilayan po natin yung salita ng Diyos. Okay, nakikinig ako. Tumatanggap ako ng salita ng Diyos. Pero hindi po natapos doon. Ano pa po yung importante dito sa verse na to? May nakita po ba kayong very important din? Lahat naman po ito ay important. Ano pa po yung importante na dapat nangyayari po sa atin bilang Kristiyano? Namumunga ng masagana. May tig-30 po, may tig-6 na po, may tig-100. Dapat po pala, yung mga pinag-aralan natin sa salita ng Diyos, nakikita na sa buhay natin. Teka, baka naman nung 1 Corinthians chapter 13 na nilaktawan mo na, kaya nawalan ka na ng pag-ibig. O baka naman merong verse dyan na sinasabi, love one another, nilaktawan mo rin, kaya hindi mo matanggap yung kapatid or sino man na may ginawa sa yung masama. Or baka naman, hindi mo na rin, walang Galatians 5, yung Bible mo. Kaya wala na tayo ng fruit of the Holy Spirit. Kaya, kung ano ka dati, kung magagalitin ka dati, kung dati maiksi, pasensya mo, kung dati, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Ganun pa rin tayo. Di ba po, aray talaga, aray. So, kailangan daw po, namumunga tayo. Di ba? Kaya naman yung mga farmer nagtatanim, kahit naman yung mga plantita, kaya ka nagtatanim, gusto mo tumubo. Tumubo lang ba, Brother Norvin? Siyempre, gusto natin mamunga, di ba? Mamunga ng marami. So, yan po yung gusto ng Lord. Kaya sinabi niya po itong mga hasik, kasi ang unang-una pong mga hasik si Lord. 'Di ba? Siya yung nangaral din, inano niyo yung mga alagad niya na go ye therefore. 'Di ba? Inutusan niya yung mga alagad niya before siya mag-ascend sa kalangitan na ipangaral niyo ang salita ng Diyos. Yung bunga, yung binhi, magbunga ng marami. Kung hindi po ginawa yun ng mga alagad ng Panginoon, makakarating po ba sa Pilipinas yung salita ng Diyos? 'Di ba? So, hindi lang po yung pag-share natin ang salita ng Diyos eh. Ito pong pamumunga nito sa buhay po natin. Yung ba nababasa natin sa Bible, napapamuhay natin. Or baka naman po, head knowledge. Alam ko yan eh. Pero, hindi ko kayang gawin. Huwag na lang, bigla ka nahahanap na lang ako ng ibang verse. Sinabi rin sa Bible, na huwag mong kaligtaan yung pagtitipon. Sa Hebrews 11:25 po yata yun. Sinabi rin dyan sa Bible, na mag-share, go, and make disciples. Diba po? Sinabi rin sa Bible na, love one another. So, yung pong pamumunga ng sagana, it's not only sharean mo yung kaibigan mo, yung buhay natin sa araw-araw. Okay? So, after po na makita po natin yung parable, talinhaga ng mga hasik, nasa na po ba tayo dun? Yun po bang binhi ay natanim sa batuhan, sa dawagan, sa daan, sa matabang lupa. Sana po lahat tayo nandun na sa matabang lupa, no? Though nag-i-struggle tayo na mamunga, pero namumunga na po tayo. So, ngayong tayo ay nahasika na sa matamang lupa, kailangan natin itong pamuhay. Bakit pa tayo nagbabasa ng salita ng Diyos kung hindi naman makikita? Ay, mahina ako eh. Ganito na talaga ako eh. 'Di ba? Kailangan po natin itong pamuhay.
Tingnan po natin, meron po isang picture dito. Fruit is the thing that God expects and requires from those that enjoy the gospel. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ine-expect ng Diyos na tayo ay mamunga. Huwag magbunga nga. Sabi nga, ine-expect ng Diyos na tayo ay mamunga. Diba? Fruit according to the seed, a temper of mind and a course of life agreeable to the gospel. So, ine-expect po ng Diyos na tayo ay mamunga. Okay, naantok na po ba kayo? Meron po akong gustong ipapanood sa inyo. Sige po. Pampatanggal antok. Maikli lang po to. Pakat mo na. Sa palagay niyo po, ano yung hinahanap ng babae? Cellphone? Tsinelas? Ano? Remote? Ako wala ako no, remote control eh. So, ano po kaya yung hinahanap ng babae? Sige nga po, tingin natin. Wallet, pera, pwede, no? Sige po. Ay, nagets niyo po? Importante ba sa kanya yung anak niya? Bakit inilagay niya kung saan? Hindi niya na alam kung saan napunta yung anak niya. Sa sobrang gulo na ng bahay niya, tayo po sa sobrang gulo na ng schedule natin, sa sobrang gulo ng ating mga utak, sana hindi, no? At sana rin po yung puso natin hindi rin magulo. Diba? Makita natin, ilagay natin sa tamang lalagyan, sa tamang perspektibo ang salita ng Panginoon, 'di ba? Biglang na-relate no. Okay. So aside from mamunga, ano pa po yung message nais ng Diyos sa atin? Okay? Tuloy po natin. Ano po yung nakikita ninyo? Okay, ilawan. Nasaan po nakalagay yung ilawan? Nasa ilalim. Okay, sabi po sa verse 21, nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya sa ilalim ng higaan? Naku, kung ilawan po, kung kandila po yung itinago ng babae na baka yung bahay nila sunog na. Diba? So, sabi, hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Pag nilagay po sa talagang patungan, ano po mangyayari? Magliliwanag, di ba? Kaya nga po kapag lalo gabi, tas biglang nag-brown out, maghahanap tayo agad ng kandila or lighter. Kasi ayaw natin madapa, ayaw natin na kung ano yung magawa, madulas, di ba? Para may liwanag. So bakit kaya sinabi ng Diyos na dapat yung salita ay namumunga? Kasi nais po ng Diyos na maging para rin po tayong ilawan, nagliliwanag. Hindi lang namumunga, nagliliwanag pa tayo. Nasaan man tayo, sa bahay man, sa paaralan, sa trabaho, nagliliwanag po ba tayo? O baka minsan magugulat na lang yung kasama natin, uy, Christian ka pala. Diba? Ang sarap pong marinig yung isang tao na hindi ka kilala, Christian ka, there must be something na nakita. Maaaring nag-glow tayo. Maaaring nakikita sa atin tong pagliliwanag na yan. Hindi ba't kapag nasindihan na, inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Okay,
So ito po yung mga responsibility or katangian ng mga tao na sabi nating tinamnan ng binhi sa matabang lupa. Okay? Magliwanag, magbunga, ano pa po? Tuloy natin. Verse 24, at dinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Makinig. Huwag lang pakinggan, i-meditate natin. Unawain. Isa pamuhay, magliwanag, mamunga. Yan po yung ini-expect ng Diyos sa atin. Okay? So sabi po sa Luke 11:28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. 'Di ba? Mas naitataas, mas napaparangalan po ang Diyos kapag naisa pamuhay natin yung salita niya. Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Attend ka ng attend sa church, pero wala namang pagbabago na naganap sa'yo. Yung salita ng Diyos pumasok dito, lumabas lang dito. Anong klaseng lupa yung napagtaniman ng salita ng Diyos sa buhay natin? So, ano po yung message sa atin ng Panginoon ngayong umaga? Mamunga, ano pa po? Magliwanag, makinig, meditate at unawain. Makinig at unawain. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito for reminding us. Lord, narinig na namin to, alam na namin to, pero Lord, for some reason, hindi namin alam kung bakit kailangang i-remind mo sa amin to over and over again. Maybe dahil makakalimutin kaming tao. Or ninanais mo lang talaga na makita ang bawat isa sa amin na nagliliwanag. Lord, patawarin mo po kami kung yun pong liwanag namin ay nakatago. Kung yung liwanag po namin ay mahina at aandap-andap, patawad po, Panginoon. Patawarin mo rin po kami, Panginoon, kung yung binhing nahasik sa amin ay hindi namumunga. Pero Lord, dalangin po namin, nagamitin mo po, baguhin mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita. Sa aga ng amin, hindi namin to kaya, Lord, pero sa iyo po kami nagtitiwala. Sa kapangyarihan mo na magbabago ng aming mga buhay. Sa kapangyarihan mo na magbabago ng aming mga puso. At tulungan mo po kami na matuto na lagi na pong pagnilay-nilayan ang iyong salita at isang pamuhay ang bawat mababasa namin. Salamat po, Panginoon. Guide us with your Holy Spirit. Tulungan mo po kami ng mamuhay na maging kalugod-lugod sa iyo. At sa araw-araw, sa bawat oras ng aming buhay, mabigyan ka po namin ng kaligayahan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. Tayo po ay dadako na sa ikalawang bahagi ng ating pagsamba. Ang napakaganda po ng mensahe, ano ba yung laman ng ating puso? Ano ba yung naitanim sa atin? At sa pagdating ng pag-aalay, dapat naintindihan din natin. Dahil kung mag-aalay raw po tayo, dapat yung alay natin
bago natin ialay sa Diyos, siyasatin natin ang ating mga puso. Dahil ang alay natin, kung marumi yan, hindi yan magiging mabangong samyo sa pang-amoy ng Diyos o sa paningin ng Diyos. Sige po, bibigyan ko po kayo ng 1 minutong katahimikan to idulog natin sa Diyos o hingi natin sa Diyos ng tawad yung laman ng ating mga puso dahil tayo ay mag-aalay ngayon. Sige po, tayo po'y pumikit yung mukha at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin sa iyo ang aming mga alay. Lalo na po, Panginoon, ang aming mga puso. Lord, siyasatin mo po ito. Kung ano man po yung laman nito, Panginoon, inihingi namin ng tawad sa iyo ang lahat naming mga nagawa, Panginoon. Alam namin, Lord, na ibinuhos mo ng ganap ang pagpapatawad sa aming lahat. Buhat nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at tumulo ang dugo at tubig sa iyong katawan na siyang naging dahilan, Panginoon, ng aming kaligtasan. At pinakita mo ang buhay na walang hanggan na iyong pangako sa aming lahat. Panginoon, ang mga alay na ito na ipagkakaloob namin ay nawa, Panginoon, ay maging isang mabangong samyo sa iyong paningin. Lord, hindi man po karapat-dapat itong mga alay na to dahil isang maruming basahan lang kami. Subalit, Panginoon, nawa magamit ng tahanang ito ang mga bagay o ang mga iaalay po namin at naway makapamuhay pa o makapamunga pa ang tahanang ito ng mas marami pa, Lord. Ikaw po ang nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa. Nawa, O Diyos, ang pag-aalay namin ay walang pag-iimbot, kundi puno ng katapatan. Salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan, hindi mo po kami ginugutom, lagi mo po kaming pinagpapala. Salamat sa pagpapalang mo. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, makapag-aalay na po tayo. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. Panahon lumipas, maungko'y kumukupas, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawakas. Magbago man ang mundo, isa lang ang totoo. Mga pangako, salita mo, matutupad ito. Panginoon, kaibutin mo, pag-ibig mo'y binababago sa bawat araw ng buhay ko. Mula pa noon hanggang sa ngayon. Sa lahat ng mong tagumpay. Salamat po sa Panginoon kasi
meron po tayong mga ginaganap na prayer meeting at meron po tayong mga nakikita na answered prayer ng Panginoon. So kung meron po kayong mga prayer items, pwede po kayong dumalo or i-share nyo po sa amin kung nais po ninyo na ipanalangin yun pong mga prayer items, prayer concerns po na yan. Meron po tayong ginaganap na prayer meeting every Wednesday. Nakikita po natin dito na talagang ang Diyos po ay buhay, kumikilos, dahil nakikita po natin dito yung patotoo ng mga kapatiran kung paano pong kumikilos ang Panginoon. Then every last Friday po, meron po tayong Nights of Praise and Worship. Announcement, Adults Fellowship, May 26, sa bahay daw po nila Pastora Joy. Then ipanalangin po natin, yun pong gaganapin po na Juniors Camp, June 9 and 10. I-provide ni Lord yun pong mga pangangailangan, tapos mas mag-enrich, mas lumalim po yung ating mga kabataan, at kung magkakaroon po tayo ng mga invited, is talagang kumilala rin sila sa ating Panginoon. So, pwede po ba na tumayo na po tayo? Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat kapatiran na naririto ngayong umaga. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala, nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sapagkat, Lord, alam namin nakasama ka po namin lagi, at lahat ng amin po mga idinalangin, lahat ng aming inawit sa iyo, Panginoon, ay tinatanggap mo. We just pray na yung buhay po namin, yung awitin namin, maging kalugod-lugod po, haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon, maging sa amin pong pag-iwahiwalay. Dalangin po namin na lagi mo pong ang banal na presensya mo ang lagi pong sumaamin. Taas po natin yung ating mga kamay. Kaawaan at kapayapaan at pag-ibig ang sa inyo naway paramihin. Amen. Amen.